Praise the Lord. Maraming salamat ho sa ating mga tatay. So alam naman po natin tapos na po ang Father's Day. Pero bawat mga inaalala natin, Mother's Day, Grandparents' Day, Father's Day, ang hamon po nito hindi ho nagtatapos sa araw na inaalala natin yun. Kumbaga yung araw-araw dapat yung pagmamahal. Kaya tayo yung nagpapasalamat dahil nga, again, sinabi ho kanina, Pastor Rodel, that's very encouraging po na meron ho tayong dad ministry dito. And again, it's a challenge po ni Tatay Neil kanina. So we are inviting, yung mga tatay natin na sumama na po kayo sa amin. Yan. And ngayon, bilang parang series break natin ngayon, tayo pong lahat ay tumayo. Ang ating pong topic ngayon ay nagmamahal na Ama. Siguro pagka naisip natin, sinabi nating nagmamahal na Ama, syempre ang unang-unang naiisip natin ay yung ating Diyos Ama, which is tama naman po. Tama, sapagkat ito ho yung pinakaunang punto nito. Pag sinabi natin meron tayong nagmamahal na Ama, ang ating Diyos Ama po, ang unang-una. Pangalawa po, syempre hindi yan siya sa Diyos Ama lamang, kundi sa mga literal na ama natin. Sa lahat ng mga ama na rito, pwede pong taas yung kamay. Hindi po yung mga mukhang ama. Yung mga may anak talaga. Ayan. Yan. Yung mga tatay natin. Yan, napakarami na. Kasi yung kanina, yung tumayo lang kanina, yung mga sa dad ministry. Kung mapapansin natin kanina, meron tayong drummer and bahista natin. Mga dad na rin po sila. May mga tatay na rin sila. So, ito po yung challenge sa atin. Wala nang question sa pagiging ama ng ating Diyos. Pero tayo, mga literal na ama, ito yung isang bagay na dapat meron tayo. Yung pagmamahal natin. Sino yung mamahalin natin? Tignan natin mamaya. So tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa muli, inaalala namin na mensahe na to, yung hamon ng pagiging mapagmahal na Ama. Wala akong question sa iyong pagiging mapagmahal na Ama. Pero yung aplikasyon po sa aming mga tatay at hindi lamang po sa mga tatay, maging sa mga asawa, sa mga anak, sa iiwanang mensahe at hamon po ngayong araw na ito, maisabuhay po namin, O Diyos. Maraming salamat po, O God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So sabi ho dito, gusto ko pong i-share yung Psalms 68. Napakaganda kasi nung sinabi dito. Sabi dito, sing to God, sing in praise of His name. Extol Him who rides on the clouds, rejoice before Him, His name is the Lord. Awitan natin ang Panginoon, papurihan natin ang Kanyang pangalan, itaas natin siya na sumasakay sa ibabaw ng ulap. Tayo'y magsaya sa Kanya. Ang pangalan po niya ay Yahweh. Tapos ang sabi dito sa kasunod na talata, a father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. Ito sa matagal na panahon, isa ho ito sa mga pinangahawakan ko na talata sa Biblia. Kasi 15 years old, fatherless na po ako. So tingnan natin, sino ba yung mga na rito? Baka mag-sentimental tayo, wag na natin pataasin ng kamay. So sapagkat naiintindihan, mahirap po makamove on. Actually, ang tagal-tagal na ng taon. Pero kung titignan ho natin sa Old Testament, ang pagiging fatherless and widow lalo na sa Old Testament, big deal po iyon. Unang-una ho, mas maliit yung opportunity ng unang panahon. Yung sa mga widow, ngayon na lang naman nagkaroon ng pagkakataon Kahit nung 90s, yung mga babae halos nasa bahay lang sila. Pero tapos na yung panahon natin ngayon, even yung babae, di ba, nagkakaroon na ng trabaho. Pero tanungin niyo yung mga nanay natin nung 80s and 90s, kung madali makahanap ng trabaho. Kailangan professional ka, nasa office ka, teacher ka. Pero ngayon, kahit sa bahay, pwede ka na magtrabaho. Nung unang panahon, kaya minsan may nagsabi sa akin, dapat yung asawa mo, wag mong pagtrabahuhin, which is not applicable for today. Sa laki ng bilihin, tsaka isa yung opportunity, yung growth, di ba? And again, pero once nawala yung katuwang mo sa buhay, naging fatherless ka, naging widow ka, napakahirap na sitwasyon yun, lalong-lalo na during their time. Kaya mapapansin natin, parang itong utos na ito, parang tatanungin mo Kung maalala nyo, merong utos. Pag namatay yung asawang lalaki, sino yung required na magpakasal? Yung kapatid. Actually, pag ayaw ng kapatid, yung susunod. Mapapansin nyo yung kay Ruth, di ba? Namatayan siya.
So wala nang wala nang kapatid na lalaki, wala nang anak na lalaki yung nanay nila, si Naomi, yung kamag-anak na susunod. Kung titignan mo, questionin mo, bakit inutos ng Diyos yun? Parang papilitan ipapakasal sa'yo yung asawa ng kapatid mo. In the first place po, protection yun sa babae. Kasi unang-una, sa panahon nila, wala nang magkakagusto. Kaya nga ako sino ba yung napangasawa niya? Nakalimutan ko. Obed ba yun? Yung asawa ni Ruth, napangasawa ni Ruth, Boaz yun, Boaz. Thank you po. Si Boaz. Kaya tawag sa kanya righteous eh. Kasi pinakasalan niya. Kasi wala nang magkakagusto sa kanya. Pero dahil righteous si Boaz, na iniisip niya yung sitwasyon nito, di ba namumulot na lang sila ng tira-tira eh. Paano kung wala silang kamag-anak? Ganun ho ang sitwasyon ng widow nung unang panahon. At yung pagiging fatherless, big deal po ito. Although, I think hanggang ngayon, big deal pa rin naman ito. Diba? So ngayon, tignan natin ng iba't ibang sitwasyon po ng pagiging fatherless. Actually, nasa introduction pa lang tayo ngayon. So para tayong mga tatay, mas pahalagahan natin yung pagiging tatay. Ito yung mga future tatay. At tayo rin na may mga tatay. So, kailan ho yung mga panahon na nararamdaman natin ng pagiging fatherless? Unang-una ho, literal po, na namatay na po yung haligi ng tahanan. Siyempre, hindi na po natin maibabalik yan. Diba? So, kaya ang hamon mo sa atin, dito, habang buhay pa yung mga tatay natin, paramdam natin yung pagmamahal. Kung may samaan ng loob, magpatawaran na. Kasi, huwag yun ang antayin mamatay. Maraming ganyan eh. Namatay yung kamag-anak, namatay yung nanay, namatay yung tatay. Hindi man lang ako nakahingi ng sorry. Eh, nung buhay pa, hindi ka lumapit. Ito, madalas kong naririnig. Diba? Sabi, igalang ang patay. Naririnig yun na ba yan? Ang tanong, bakit nung buhay hindi natin igalang? Diba? Pag may mga lamay, igalang yun naman yung napatay. Pero ang hamon no, dapat habang buhay pa, pakita natin ng paggalang. Kasi hindi ang kamatayan, walang nakakaalam kung kailan. Napakasakit ho maging fatherless, maging widow. Pero ang pagiging fatherless ho, hindi lang literal na kamatayan. Ito, masakit din ito. Number 2 po, yung umalis na po sa pamilya ninyo. Sa madaling salita, sumakabilang bahay. Maraming ganito. Di ba masakit din yan? Buhay yung tatay mo, pero parang wala kang tatay. Kaya sumikat yung tulpo eh. Ay, kailangan ko ng sustento, pupunta kay tulpo. Ito po yung real life situation ngayon. Kaya, again, nung hamon po sa ating mga tatay, wag ho tayong ganito, no? So, napakasakit nito. Siyempre, lalong-lalo na yung sa asawa, kung ganito yung situation natin. At siyempre, yung anak, nahiwalay sa asawa, umalis na lang sa bahay, hindi na nakita, o maaring nakakulong. Pakiramdam mo, fatherless ka pa rin kasi hindi mo kasama yung tatay mo. Pangatlo, maaring maramdaman mo rin na fatherless ka, kasama mo nga sa bahay, ngunit irresponsable naman. Ito yung you feel abused. At ito po, no, nakakalungkot ho. Kasi yung may mga nag-share ng mga kabataan before na nami-ministeryohan natin, and even sa mga teachers natin, and until now ho, nangyayari yung abuse sa bahay. Ang nakakalungkot, tinawag na haligi ng tahanan na dapat siyang poprotekta. Kaya nga haligi. Ayan pong poste na yan, haligi yan. Kung wala hong poste sa building, babagsak ho yung building. So dapat yung haligi ng tahanan, siya poprotekta sa mga kasama niya sa bahay. Pero nakakalungkot ho, kasama ho, pero siya pa yung mismong nagiging abusive. Sa mga panahon na ito, nararamdaman natin yung pagiging fatherless. Yung nagiging parang defense mechanism niya. Kasi feeling niya, paglalapit yung mga baka abusuhin din ako. Di ba? Nakakalungkot, imbis na yung tatay na poprotekta sa bahay, sa mga anak, sa asawa, sa kanya magsisimula yung pananakit, pagiging abusive. So yung anak ngayon, lumalaki na mababa ang tiwala sa sarili. Pangalawa hong epekto, yung difficulty in bonding. Ibig sabihin mahirap po pakisamahan. Siguro laging may tantrums, laging emotional, mahirap pong pakisamahan.
Hindi siguro siya pala kaibigan, ganyan. At pangatlo po, yung emotional distress. Ano yung emotional distress? Mabilis siyang maging emotional, ma-depress. Yung minsan nagkakaroon ng panic attack. Basta yung emosyon niya affected. Yung emotional stability niya. And number 4, ito po yung crime. Proven din ho ito. Actually, sa Amerika yung number 4 natin, yung crime. Yung mga bata na lumaki sila, yung mga magulang nila naghihiwalay, mataas ho yung porsyento na yung bata ho nasasangkot sa krimen. And ending up, nakukulong. Kaya pag yung bata lumaking fatherless, ito ho yung nagiging epekto. Number 5, yung behavioral problems, yung ugali niya. Diba? So nakikita natin, napakahalaga ho pala nung tatay sa bahay. Napakahalaga na tayong mga ama, yung mga challenge ho sa atin. Kasi merong dito sa Pilipinas, ewan ko kung until now, ito pa rin yung thinking, ang tatay natin provider lang. Parang ganun yung thinking. Tama at mali. Kasi dapat hindi provider lang. May kasunod yun. Hindi lamang financial provision yung ipoprovide. Even emotional. Siyempre, higit sa lahat, yung spiritual. Sabi ho dito sa UNICEF, ang mga tatay, napakalaki ho ng impact sa mga bata. More than half of young children deprived of play and early learning activities with their fathers. Maraming mga tatay daw hindi nakikipaglaro sa mga bata at dahil dyan, nagkukulang ng bonding. Mahalaga pala yung mga tatay nakikipaglaro sa bata. Kaya siguro ito yung dahilan, pag lumalaki yung bata, pag nagkaroon na siya ng pag-iisip, hindi na siya nag-o-open ngayon sa tatay. Or even sa mga nanay siguro, for some cases. Diba? Pero kadalasan, hindi nag-o-open sa tatay. Kasi minsan, unang-una, bata pa lang, wala ka ng panahon sa pakikipaglaro. Tapos mag-o-open, yan ka na naman, ganyan-ganyan, ano naman sasabihin mo? Diba sinasarado na agad natin yung pintuan? Kaya ngayon, didiretso sila sa barkada. So napakahalaga ho, meron tayong panahon sa ating mga anak. Sabi ho dito sa UNICEF pa rin, more than half or 55% of children age between 3 and 4 years old in 74 countries, sabi 40 million, merong mga ama na hindi ho nakikipaglaro o nagkakaroon ng engagement para sa early learning ng kanilang mga anak. Napakahalaga ho pala, kahit bata pa lang, tayong mga tatay, we will give time sa ating mga anak. Sabi ho sa Bible, train up a child in the way he should go. Proverbs 22:6. Bakit ho, bata pa lang may panahon na tayo? Kasi pagka nagkaisip na yan, mahirap na hong kontrolin yung mga anak natin. Tingnan natin yung mga kabataan natin. Di natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan sila sa bahay. Again, sabi pa dito, fathers are one of the best yet most underutilized child development resources. Isa ho pala sa mga resources na panggagalingan para magkaroon ng development yung bata, yung tatay. Kaso underutilized, hindi ho nagagamit. More than just a second parent o higit pa sa pagiging magulang or katuwang, ang mga tatay ay isa sa mga mahalagang pinaggagalingan para ho yung bata lumaki, mag-develop yung kanyang character, yung kanyang spiritualidad. Tayong mga tatay, meron tayong mga matinding responsibilidad sa ating mga anak. Huwag na nating antayin magkaapo tayo kasi minsan yung pagmamahal parang mas special sa mga apo, no? 'Di ba? Kaysa sa mga anak. So, pero bumawi tayo kung palagay natin na kulang tayo. There is no time more critical for brain development than the first 1,000 days. Ito po yung hamon dito, yung sinasabi lang po dito, yung habang bata pa, first 1,000 days, napakahalaga ho sa bata para mag-develop. Yung kanyang character, yung kanyang brain development, at lahat-lahat yung holistic development ng bata. At syempre hanggang sa kanyang paglaki, hanggang sa kanyang pagtanda. Kaya nga ho, di ba, merong hamon na iniiwan sa atin. Hamon una sa mga tatay
tayo po ay talagang kailangan na yung nagmamahal na Ama ay makita sa atin. Ito po yung hamon. Magbibigay ho tayo ng 3 hamon. Mga hamong iniiwan sa atin ng nagmamahal na Ama. Nakita natin yung kahalagahan ng pagiging tatay. Simula sa bata pa lang. Pero hindi yun hanggang sa bata lang, hanggang sa pagtanda. Ano ho yung mga hamong iniiwan sa atin? Alam na ho natin. Hindi na natin tinapik ngayon yung mamaya titignan natin, dadaanan natin. Kasi wala nang question sa pagiging tatay ho ng ating Diyos. Wala nang question sa kanyang pagmamahal sa atin. So ngayon, mag-focus tayo ngayon sa aplikasyon. Knowing that meron tayong nagmamahal na Ama. So tayo din, ano yung hamon sa atin para sa mga ama? Basahin po natin, number 1 sa mga tatay. 1, 2, 3, go. Magpakatatay ka sa iyong pamilya. Ano yung ibig sabihin ito? Alam na natin ito sa Tagalog. Diba? Sabi, madaling maging tao, pero mahirap magpakatao. So alam na natin yon. Sige, tao ka. Pero yung karakter, yung ugali ng pagiging tao, parang wala sa'yo. Yun yung sinasabi nilang mga sabi-sabi, di ba, sa atin. Pero pag sinabi nating magpakatatay, hindi ka lamang nagiging tatay sa dugo. Hindi ka na lamang nagiging tatay sa birth certificate, kundi nagiging tatay ka dahil hindi lamang sa relationship ninyo dahil siya'y anak mo. Di ba? 99.99999% DNA na mag-ama kayo. Pero pag sinabi nating magpakatatay, higit pa po doon. Kundi dapat nararamdaman yung pagiging tatay mo. At ito'y mahamon ho para sa lahat, lalo na sa mga kabataan natin. So, pag kayo ay dumating na sa tamang edad, hindi na naman natin pinagbabawal yan. So, 3 bagay ho para tayo maging, paano ho magpakatatay. Number 1 ho, maging mapagmahal na asawa. Ang unang-una natin siguro naisip, dahil tatay ako, provider ako. No. Tama yon. Pero number 1 ho. Number 1. Tama, maging provider ka. Pero yung number 1 dapat ikaw muna ay mapagmahal na asawa. Kasi pag nakita ng anak mo na mahal mo yung nanay ng anak mo, yun po ay may impact po sa bata. Pero kung yung bata nakikita na lumalaki siya, sinasaktan yung nanay niya, may impact din, negative impact naman sa bata. Kaya number 1 ho na hamon sa ating mga tatay, ipakita natin, iparamdam natin yung pagmamahal natin sa asawa natin. At nakikita ng mga anak natin. Kaya nakakalungkot minsan pag yung merong mag-asawa nag-aaway sa harapan ng mga bata. It's a big no-no. Kaya meron ho mga mag-asawa, ginagawa nila, nag-aaway sila sa kwarto. Kaso nga lang, iba naman, nagsisigawan. Ano kayo ginagawa nila? Tapos may nababasag, Nasa kwarto nga kayo, nagsisigawan naman kayo, may nababasag naman mga uso ng unang panahon, mga flower vase. Pagka sa kusina, mga plato. So, yun po yung unang-ulang challenge sa atin. Kailangan maging mapagmahal na asawa tayo. Sa gayon, tayo nakikita ng ating mga anak, tayo nagiging mabuting halimbawa. Siyempre, pangalawa ho, maging mabuting ama na sa mga anak. Ayan. Yung mga pang-aabuso, yung mga masasakit na pananalita, sabi ho sa Ephesians chapter 6, di ba, yung mga tatay, wag mo naman dulutan ng sakit, sama ng loob yung inyong mga anak. Wag nating sisigawan. Okay lang, pagalitan natin, disiplinahin natin, yung tamang pagdisiplina. Pero kailangan maging mabuti pa rin tayo, maging responsable. At number 3, kanina nabanggit ito ni Tatay Neil, bilang mga tatay, ito po napakahalaga din. Maging huwaran sa pananampalataya sa Diyos Ama. Maging huwaran tayo. Tayong mga tatay, dapat ho tayo yung number 1 na nagdadala sa mga anak natin sa pananampalataya kay Kristo. Just imagine, kung lahat ho ng mga kapamuso natin dito, yung mga tatay nila ay mananampalataya. Kasi pag yung nanay nag-aya, yung tatay, nakakatanggi. Pero pag yung tatay nagyaya, gagamitin ng tatay yung authority niya. Tama, mali? Diba? Napakahalaga ho na yung tatay, hindi lamang siya provider, financial, pati yung emotion,
kundi spiritual. Provider din tayo sa pangangailangang spiritual ng ating mga anak at ating mga asawa. Kaya sa lahat po ng tatay, itong tatlong bagay na ito, maging mapagmahal na asawa, maging mapagmahal na tatay sa ating mga anak, at syempre maging huwaran ho tayo sa pananampalataya. Dalhin natin ang ating mga anak kay Kristo. Kasi ikaw rin ang makikinabang. Darating ang panahon kapag yan ay lumaki at may sariling isip na at hindi mo na makontrol at yan ay hindi nakakilala, magiging problema mo ang kanyang pagdadalaga, pagbibinata. Pero kung na-train mo na siya sa pananampalataya, di ba? Meron kang katuwang, yung church at syempre yung salita ng Diyos. Dahil nakakilala siya eh. Kaya ito po yung hamon sa atin. At ngayon naman po, unang-una po yung ina-address natin ng mga tatay. Pero ito po yung pangalawang hamon. Ano po yung hamon na ito? Hamon para sa mga mananampalataya. Ano ho yung hamon? Basahin natin yung sumula sa pula. 1, 2, 3, go! Yan. Kung yung una ho ina-address natin, yung mga specifically yung mga tatay. Ngayon po yung ina-address natin, lahat ng mananampalataya. Ibig sabihin no, lahat tayo. Ano po yung hamon sa atin? Dahil tayo merong nagmamahal na Ama ang ating Diyos, ang hamon po sa atin, magpakaanak naman tayo sa Diyos. Ano yung sinasabi nating magpakaanak? Katulad din ito. Patunayan mo, talagang anak ka ng Diyos. Sabi ho sa 1 John chapter 3 verse 1. Ang ganda ng verse na ito. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Tinawag tayong mga anak ng Diyos at yun nga ang totoo. Ang ganda ho ng sinabi dito. Tignan nyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Hindi natin ito makikita, literal, di ba? Pero isipin mo yung mga sakripisyo, yung mga ginagawa ng Diyos Ama. Yun po yung pinupunto dito. Tapos sabi pa dito, tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Bakit ho malaki itong, bakit ho big word itong tinawag tayong anak ng Diyos? Unang-una ho, hindi ho lahat pwedeng maging anak ng Diyos. And that's the truth. Masakit man, nakatotohanan, lalong-lalo na kung wala pang relasyon kay Kristo, hindi ho lahat ay anak ng Diyos. Tayo ay nagiging anak ng Diyos pag tayo na sumampalataya, tumanggap kay Kristo. John chapter 1, verse 12. Kaya yung kausap dito ni John ay mga Kristiyano. Pinapaalala niya na tayo ay mga anak ng Diyos. At tayo ay mga anak ng Diyos, magpakaanak nga tayo. Dalawang bagay ho para mapatunayan natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Na A, 1, 2, 3, go! Maging masunurin ho tayo. Ito po yung unang ibig sabihin ng magpakaanak ka sa Diyos Ama. Maging tunay na anak ka ng Diyos. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kailangan ho natin maging masunurin. Sabi ho sa 1 John, dito, chapter 2, verse 29. Kanina, chapter 3, verse 1 yung binasa natin. Ito yung nauna sa kanya. 1 John chapter 2, verse 29, pagkatapos ng 1 John chapter 3 na. Ito yung sinabi. Kung alam ninyong si Kristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Ito po yung hamon sa atin. Yamang tayo ay meron tayong nagmamahal na Ama, na Diyos Ama. Tayo'y mga anak ng Diyos. Ipakita natin na tayo tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging masunurin. Ayan, masunurin ba tayo? Tapikin mo nga, masunurin ka ba? Nung katabi mo, masunurin ka ba sa Diyos Ama? O gagawin mo lang yung gusto mo? Kailangan ho masunurin. Obedience is very important. Kanina, di ba, yung sinishare kanina sa offering natin, yung pagsunod. Sumunod si Tatay Manny sa challenge of giving, yung blessing sumunod sa kanya.
Sapagkat yun po yung pangako ng Diyos. Merong hong pagpapala sa pagsunod. Pero higit sa pagpapala, dahil meron tayong relasyon sa ating Diyos, kaya tayo magiging masunurin. Pangalawa ho, ito ho yung kailangan natin gawin. 1 John chapter 3 verse 2, magsikap tayo na tularan si Kristo. Paano natin susundin ang Diyos? Tingnan ho natin yung mga, kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay magsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Titignan natin si Kristo. Ano yung pinanggagalingan nito, di ba? Yung verse 1, napakalawak ng pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, tayo tinawag na mga anak ng Diyos, at ito yung isa sa aplikasyon, nasa verse 2. Tignan natin si Kristo. Tulad niyang malinis, tayo maging malinis. Tularan natin ang kanyang mga halimbawa. Sapagkat, again, hindi ho lahat ay anak ng Diyos. At ito ho yung dahilan kung bakit ho tayo nagsisikap na ipangaral ang Ebanghelyo. Ito ang dahilan bakit tayo nagsisikap na lumabas ng community outreach natin at sa mga susunod na community outreaches natin, ibabahagi natin ang Ebanghelyo. Kasi gusto natin sila ay maging anak din ng Diyos. Kaya mag-iiwan ho tayo ng pangatlong hamon. Itong hamon na ito, kung kanina yung unang hamon para sa mga tatay, pangalawang hamon ay para sa mga mananampalataya. Pangatlong hamon po, basahin natin. Hamon para sa mga hindi mananampalataya. 1, 2, 3, go. Yan. Tayo mga mananampalataya, ama na natin ng Diyos. Pero ang mga hindi mananampalataya, sa mga nakakapakinig sa atin sa online, kung ikaw wala ka pang relasyon kay Kristo, ikaw ay hindi ka pa anak ng Diyos. Yan ang katotohanan. Pero ikaw ay gustong gawing anak ng Diyos. Sabi ho sa Romans chapter 8:15, tayo'y naging anak ng Diyos, tayo'y inampon niya. Yun yung term. Inampon tayo ng Diyos. Kailan nangyari yon? The moment that we put our faith in the Lord Jesus Christ. Sabi ho dito, sa 1 John chapter 3 pa rin tayo, sabi sa verse 23, ito ang kanyang utos. Sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Napakahalaga po nung salitang yun. Sumampalataya tayo kay Kristo. Ito po yung magiging daan natin para maging anak tayo ng Diyos. Ina-address po natin dito yung mga nanonood sa online sa atin na hindi pa sumasampalataya kay Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya. Pag sinabi nating sumampalataya, dalawa po ibig sabihin yan. Una ho, pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, tumatalikod na tayo. Pangatlo, susunod na tayo kay Kristo. Gagawin natin siyang Panginoon at tagapagligtas. Ito po yung ibig sabihin ng pananampalataya kay Kristo, yung saving faith na tinatawag. Sabi ho dito sa 1 John chapter 3 verse 10, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Napakatindi ho ng sinabi. Nagkaroon ho ng paghahati. Una, sabi dito natin makikilala yung mga anak ng Diyos. Pangalawa, dito natin makikilala ang mga anak ng dyablo. Napakasakit. Kung ikaw sabihan ka ng anak ka ng dyablo, di ba masakit yun? Walang gusto ng ganon. But here's the thing. Kung babasahin natin ang Biblia, magiging anak ka lang talaga ng Diyos kung ginawa natin yung verse 23. Sumampalataya tayo kay Kristo. Sabi ho dito again, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. May pananagutan pala tayo, no, bilang mga Kristiyano din, bilang mga anak ng Diyos. Kailangan humahalin natin ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kailangan natin sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung hamon na iniiwan sa atin ng pagkakaroon ng nagmamahal na Ama. Ang unang in-address natin, ang ating mga tatay, na dapat tayo maging mapagmahal na Ama. Pangalawang in-address natin, tayong mga mananampalataya, dahil meron tayong nagmamahal na Ama ng ating Panginoong Diyos,
dapat magpakaanak din naman tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya, tularan natin si Kristo. At ang pangatlong hamon, ang ina-address natin, ang mga hindi pa mananampalataya na nakakapakinig sa atin, nakakapanood sa atin, sumampalataya na tayo kay Kristo. Dahil hindi ho nagbabago ang Kanyang pagmamahal, hindi nagbabago ang Kanyang layunin sa iyo. Gayon man, hindi lang siya Diyos ng pagmamahal. Kataon sa buhay natin, dahil ang Diyos natin ay ating Ama. Sabi ko sa Proverbs chapter 3, verse 11, 12, and Hebrews chapter 12, ang ating Diyos Ama ay tulad ng ama na nagdidisiplina. Sino dito mga nadisiplina ng mga tatay? Napalo. Kakaunti lang hindi na yata uso. Uso pa rin pala, no? Yan. Wala hong masama sa palo, no? Masama ho yung, yung bugbugin. Iba ho yung bugbog sa palo. Sabi ho sa Biblia, Proverbs chapter 13, verse 24, yung anak mo, hindi mo pinapalo, hindi ka mahal na magulang mo. Diba? He who withholds his rod, sabi doon sa English, hates his son. But he who loves him, disciplines him diligently. So, ang pagdidisiplina ho ay bahagi ng pagpapalaki. At ang ating Diyos mismo, sabi ho sa Hebrews chapter 12, in Proverbs chapter 3, siya ay Diyos Ama na nagdidisiplina. Sino naman dito kanina, mga nadisiplina ng Ama, nadisiplina na ng Diyos? Ako, maraming beses na. Nadisiplina ka na ng Diyos. Bakit tayo nadidisiplina? Siyempre, pag meron tayong maling ginagawa. At until now, ang Diyos po natin nagdidisiplina siya. Kaya, ang hamon ho talaga dito, maging masunurin tayo kasi para hindi na tayo madisiplina. Paano ho natin maikukumpara? Saan ho natin maikukumpara yung pagdidisiplina ng Diyos? Meron ho isang bata na may kasalanan. Meron siyang kasalanan sa kanila. Ito po yung kwento na nabasa ko. Meron siyang magulang, meron siyang nanay, tatay, at siya. So ngayon, nagalit yung tatay niya. Nakagawa ng kasalanan, hindi binanggit kung ano yung kasalanan. Sabi ng tatay niya, meron kang ginawang kasalanan, ngayong gabi, diyan ka matulog sa taas, sa attic. Wala tayong attic. Sino dito may mga attic ang bahay? Alam niyo po ba yung attic? Di ba yung parang kisame, tapos meron pang pinakataas. Mainit yung kadalasan triangle yun, tapos meron bubong doon. Sa mga bahay natin ngayon, hindi na yata uso yung mga attic, kisame na agad. So ibig sabihin, doon niya patutulugin kasi may kasalanan. So sa mga panahon natin sa eskwela, ang tawag dito siguro mga face the wall, o kaya nung panahon namin, luluhod kami ng sa munggo, mga ganyan, yan. Siguro iba-iba yung mga disiplina, mas matitindi disiplina ng unang panahon di ba? Yung tatalian ka, mga ganyan. Pero sa amin wala akong yun, baliwala sa amin ngayon yun. So ang Diyos ho natin nagdidisiplina, itong kwento na ito, parang ganito din. So ngayon, bumaba na yung tatay, habang nagkakainan sila ng asawa niya, sabi nung, kawawa naman yung anak mo, iniwan mo sa attic, ang init-init doon. Sabi nung tatay, kailangan ko to pa rin yung aking salita para matuto siya. Nung sinabi kong didisiplinahin ko siya, kailangan ko siyang disiplinahin. Tapos sabi ng tatay, alam ko na ang gagawin ko. Umalis yung tatay. Sa palagay niya, saan pumunta? Ang tatay ho, natulog din sa attic. Ibig sabihin, yung nanay natulog mag-isa sa kwarto. Ganun ho ang pagdidisiplina ng Diyos. Didisiplinahin tayo ng Diyos, hahayaan niya masaktan tayo, pero sa mga pagkakataong na tayo ay dinidisiplina ng Diyos, kasama ho natin ang ating Diyos. Yung panahon, nasa na yung tatay ko? Nasa na yung Diyos? Kasama ho natin ang ating Diyos na tayo ay dinidisiplina. Tinutupad niya yung kanyang pangako na didisiplinahin ng mga masuwayin, pero tinutupad niya rin ang pangako na I will never leave you and I will never forsake you. Sa huli hong ilustrasyon na gusto ko pong ikwento sa inyo, gusto ko pong i-share sa inyo ito nararamdaman ko talaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito po si Gu Gang Tan. Ano po yung Guo? Kilala niyo yung Alice Guo, di ba? Yung ngayon, yung sa mayor ng Bamban. Ganun po yung spelling, Guo. Pero ito naman iba ho. Si Gu Gang Tan, yan po yung kanyang anak. Ito po siya.
Bata pa siya dyan. Noong 1997 ho, habang naglalaro ang kanyang anak sa labas ng bahay nila, ang kanyang anak po ay 2 years old and 5 months old. 2.5. Habang naglalaro yung bata, wala siyang kasama. Merong 2 tao na lumapit sa bata. Babae at lalaki. Ang ginawa, hinablot ng babae yung bata, kinuha yung bata. Sa madaling salita, kinidnap yung bata. At ikaw bilang magulang, mapananay at mapatatay, ano ang pakiramdam na ikaw ay mawalan ng anak? Hindi namatay, kinuha. Ano yung pakiramdam? Alam niyo po ang ginawa nung tatay? Siya po ay nag-resign sa kanyang trabaho. At hinanap niya po yung kanyang anak. Ito po siya. Sa loob ng 24 years, mula 1997, sino magaling mag-compute? Ilang 24 years. Hinanap niya yung kanyang anak. Alam niyo sa China, libo-libo po yung nawawalang bata. Mula pa noong 1980s, isa po sa mga dahilan, binibenta po yung mga bata. Because of the one-child policy, isa sa mga dahilan. Kasi sa China ho, bawal ka mag-anak ng marami. Sa Pilipinas, pwede, kahit wala kang pangtustos eh. Mag-anak ka ng 10. Diba? Tapos mangungutang ka kay Aling Bebang ng panggatas. Sa China ho, ang problema dito, one-child policy. Ito yung mga chismis lang. Pinapatay daw yung mga bata. Hindi po ito confirm ba, no? Mga chismis lang ito. Kaya ngayon, dahil yung mga iba natatakot na magkaroon ng anak, dahil magkaroon, yung iba kasi, hindi mo maaalis to eh. May mga magulang o may mga tatay, mas gusto yung lalaki. Kaya ang gagawin, mangingidnap sila ng bata. Meron yung mga nagbebenta. At sabi nung 2015, sa pag-aaral ng United States, sa isang pag-aaral, 15 to 20,000 po yung mga lahat na ho ng mga nakidnap na bata. Ganun ho karami. Kaya ho noong 2016, ang gobyerno ng China, nagkaroon sila ng database website kung saan yung mga DNA testing ng mga bata, yung mayroong mga matching, yung mga magulang na nawalan ng anak, at yung mga databases, yung mga DNA din ng mga bata, lahat kinukuha na nila. Tapos merong matching. At dito po yung dahilan. Kaya yung 2016, dahil dun sa database na iyon, nagkaroon ng pag-asa. Itong si Gu Gangtan na makita yung kanyang anak. Kasi meron ho isa doon, nag-match sa kanyang DNA. So again, ano yung nangyari sa 24 years na yon? Sa loob ng 24 years, naglakbay yung tatay ng 500 kilometers. 500,000 kilometers across China. Gaano ho karami yon? Sa Baguio ho, mga 230 kilometers ho. Ilang 230 kilometers, ilang Baguio yung biniyahe ng tatay. Nag-resign sa trabaho, kumuha ng motor, yung motor niya ginamit, 500 milyon kilometers. Habang siya'y naghahanap, maraming beses na aksidente siya, nabalian siya ng buto, 10 motor yung nasira na 24 years ka ba naman naglalakbay-lakbay eh. Yan, nakasakay siya sa motor. At yun, merong flag. Actually, merong pelikula yan. Lost and Love yung title. Yun yung picture ng bata. Tumanda na po siya. Tingnan natin yung next slide. Matanda na siya. Nakita sila ng tatay. Puti na buhok. Makita natin yung pagmamahal ng tatay. Hindi yung pagmamahal ng tatay. Paano pa kaya yung ating Diyos Ama na nasa langit? Kaya nga yung sa kanta natin kanina, isa sa mga favorite na linya ko doon, yung sinabi doon, because even
when I strayed. Ano kasunod? Because even when I strayed away, His love has brought me out and found me. Kahit na lumayo ako sa Diyos, yung pag-ibig niya ay nilapit ako sa Kanya. Ilang beses na ho tayo lumayo sa Diyos? Dumating na ba sa punto ng buhay mo na lumayo ka na, nagsawa ka na, o ngayon, sa pagkakataong ito, nasa stage ka ba ng iyong kristyanong pamumuhay, sa iyong pagiging kristyano, kung saan nanlalamig ka na gusto mong tumalikod? Ang ganda ho ng sinabi dito, because even when I strayed, His love has brought me out and found me. Kaya sa mga panahon na nararamdaman natin na tayo nagsasawa na, sa mga panahon na pakiramdam natin, gusto nating bumigay, sa mga panahon na pakiramdam natin, nag-iisa tayo, meron tayong nagmamahal na Ama na nasa langit. Pinatunayan niya yan na Kanyang isakripisyo ang Kanyang bugtong anak na si Kristo. Tayong lahat ay tumayo.